tungod sa mga benepisyo nga naa sa Biblia. Dahil nga ni, nganong nakaangkon, nganong nahibalo ka nga ang kaluwasan karon? Tungod sa pulong sa Ginoo. Kano sa ka nakaangkon og pagtuo, nag-ingon ang pulong sa dihang naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Sa dihang nakakatuon ka, hindi decide ka, nga ay gihatag ra man ni kinahanglan mo decide ko, mudawat ko niya. Then, nimong epekto sa imong kinabuhi, kaya nga naman nasabtan nimo. Mga igsoon, ang benefits, no? The benefits of the Bible having 7 things, no? 7 things nga angay sabton mga igsoon. The first thing, ingon ang Pulong sino sa Psalm chapter 1 verse 3, no? The first benefit of the Bible is in Psalm chapter 1 verse 3. The Bible says, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." My son, kung imong pamanandungon, the benefit of the Bible, number 1 is the benefit of prosperity. Nagsulti gid ang Ginoo na nasa panahon nga mamalandong ka sa iyang pulong, pagkatapos imo siyang katunan. Kung may kakatunan, ba't pasabot imong gi-apply? Sa dihan imong gi-apply, maigsoon, ingon ang Psalm chapter 1 verse 3, na mahisama daw siya sa kahoy, nga natanom sa dapin sa kasapaan, that bringeth forth his fruit in his season. Nga sa matag karunugon niya, magabunga siya, kung ang iyang mga dahon, dili mga dagdag, no? Dili mga laya, and whatsoever he doeth, o bisan unsa daw iyang pagahimuon, shall prosper. Kanang mga butanga nga gihimo niya maigsoon, mga maayo gud na siya, kay dili magamo prosper. Nasumala sa ingon sa Joshua chapter 1 verse 8, kung naakas binuang, no? Mahimo mo prosper kung nagahimo ka aning mga butanga nga giingon sa Bible. Now, it is a great privilege for us to know it, no? And then to apply it in order for us to experience kung unsay naa diha. Nindot kaya maigsoon experience ani mo na. Ako sa dihan nakadungog ko sa kaluwasan sa akong kalag, unya sa dihan gi-invite ko, primero ang reaction ako nahadlok ko. Tapon, simple gyapon ko, ang wali sa pastor, lahi ng mga bersikulo, lahi, pero ang punto gyapon kaluwasan sa kalag. Ang story sa Bible, nag-isgot niya, may tungod sa kamatayon, paglubong o pagkabanaw, hantog na nag-decide ko nga nakadawat kong Kristo o first manluwas. Maigsoon, ang reaction, o ang experience na ako, nakapalipay sa akong kasing-kasing, no? When naghilak ko for more than an hour, tungod sa kaulaw na ko sa Diyos. Tungod kay kaulaw kung makasasala ko, pero gihatagan ko niya kaluwasan sa akong kalag libre. Wala ko atong sabton maigsoon, ang pulong sa Ginoo, dako siya ka mahimo sa imong kinabuhi kung imong sabton o niya imong i-apply. Na dinhi na prosperity, no? We're not talking about the things, no, nga mahimong nagwalit ta para sa prosperity, no. Ingon sa Bible diha, mo prosper gid ka kay ingon na pulong sa Ginoo, siya may mupatigayon nimo kung i-apply nimo iyang pulong. Ni mga pamalandungan nimo adlaw gabi, o niya sa diha makat una nimo i-apply. So, ang resulta na, mahimo mo prosper ka tungod sa grasya sa Diyos. Dili na sa imong kahimuan, dili sa atong panikamot, kundi hatag sa Diyos. Nakay trabaho, pero panalitan na, nakay trabaho, pero sakiton ka sa Ginoo. Tagaan ka, dili ka tagaan o mayong may panlawas. Makatrabaho na ka. Ang lagmit mo absent. Di man makaya sa lawas. Diba? Di mo kaya sa lawas. Tawag lang ka sa, "Sir, ma'am, di ko ka-control, kay morning muna." Kasi kung ma'am, ay kondisyon ako. Pagka masakit pag-apong ka, di gyapon ka kahimo. Yan sa may income niyo mo maabot. Sa ato ang prosperity, wala sa ato nasa Diyos. Mara kung pamalandungan nato sa pulong sa Ginoo maigsoon, dili gyud sa lista ang Dios, sakiton ka aron, no? Para sa mo sa farming daw, sakito ni mo siya. Lubat nagpastig-basam. Pero kung atong sabton maigsoon, dili na maayo, no? Aron kung nataho sa tas Ginoo, adisir ta panalahinan. Kung upataw lang ta sa pulong sa Ginoo maigsoon, enough na. Kaya nga naman, ang Diyos na isaan ana niya. So the Bible benefits maigsoon, number 1,
is the benefit of prosperity. Number 2, Romans chapter 10, verse 17. Iyon sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing. Ang pagtuo daw ming abot sa dihang naminaw daw ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So sa diha nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, unya ang Ginoo naglihok sa imong kasing-kasing. Na-convict ka, no? Pagkatapos decide ka, ginapulong sa Ginoo, nakabaton kag pagtuo. Ug sa diha ming tuo ka, sa diha nasabtan nimo ang pulong niya nga gihatag na siya ingon nga gasa, dapat mo decide kung nga modawat ko sa iya. Oh. So ang resulta, makabaton ka og kaluwasan sa imong kalag. Sa dihang naluwas ka, ingon ang pulong sa Ginoo, daw sama sa bata nga nahibugso. Dapat mag-desire siya sa gatas nga walay sambog, gumawa ang pulong sa Dios, ingon ang 1 Peter chapter 2. Ano? Ug sa dihang mukaon daw siya ang mutubo siya, nga pinaagi daw sa pagtubo niya, mulambo siya. Now, ikaduha nga benepisyo maigsoon, ingon sa Romans chapter 10 verse 17, is the benefit of growth. Is the benefit of growth. Nindot man kayo itong bata nga mutubo, kaysa dili gid mutubo. Huna-huna daw ninyo sa makadaghan. Namot yung mga bata na diri, si Ega niyo. Unsa ka kung si Eng moabot og 20 anyos, 30 anyos, inalara ka nako. Tingali si Brother Arlene, dili gid siya malipay, tingali nga nalipay siya kay na say anak, pero ngano mo ni muda? Mo ni mutubo. Nakuha na to? Bisan kita ng mga kinikanan ba? Kung lang tayo anak malipay, ta kay gihatagan ta sa Ginoo anak. Pero kung di na mutubo, na, kabatik kay pamilaroy. Pila namin ka, para ni Brad, katoig, 28 naman ang pastor. Ha? 28? Pero, pag abot o 7 anyos, natingan mo taas pa sa papa, dako pa sa papa. Bakit siya, grabe ka pagtubo, aning bata, ano? Bot pa sa bot na growth niya. Ako itong una, nag-eskwela. Ngaon sa pulong sa Diyos, na di ka mutubo spiritually. Dapat ato yung pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Nga naman, ikaduha nga benepisyo daw di ay sa Bible to bring us growth. No? Is the benefit of growth. Ang Bible benefits. Number 2 is benefit of growth. So, ayaw mo kalimot maigsoon na ang pagtuo nagagikan di sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Daghan kayo sa atong panahon karon, no? Daghan kayo, mas daghan pa kayong panahon sa pagpaminaw sa mga dili mao. Mutanaw ka sa Facebook, mutanaw ka sa Messenger, mutanaw ka sa TikTok, mutanaw pa sa Instagram, unsa pa nang napay mga AI mo na taas kay paron. Pero sa Bible wala na. Bayla sa kabulan, bayla ka basa isa. Ano sa Bible na pastor kana magsimba dai mabasa mo sa Bible. Dili na. Kung nagkaon ka sa kada adlaw, katulo sa isa ka adlaw, napay usay mag-snack pa ta, wala pa ta mamahaw, nagpainit na. No? Sa lawas na. Dagko kay lawas, ang imong kalag perting niwang na. No, may kaon. Mo na abnormal ang kinabuhing Kristohanon tungod kay masakiton man ang kalag. Kay ang lawas na to kung masakiton, dili na ganahan mo lihok. Nagigdahigda ra na kay lain ang lawas. Talagsa ragi kay maglihok-lihok anang maig daotag lawas. Munang ang kalagpod masakiton, problema. Maigsoon, wala ra bay laing tablitas ana, wala laing tambal, pulong ra gyapon sa Dios. Naara gid sa pulong sa Dios. Muna kung atong sabton maigsoon, ang good success o ang our ways, no, mahimong prosperous, naa sa pulong sa Ginoo. Pamalandungan nato unya i-apply na siya kay ang muhatag sa tuwag kadaugan ang Dios. Ang Dios. Ang uban, no? Halos di na matulog ng uban. Mag-overnight sa akin naman, ang trabaho nila online.
No, musaydlain pagit pagkaadlaw. Like ba, madugay mamatay gid ka tungod sa pulaw. Natoy babae nga nakalimot ng kusngalan niya, online seller siya. Trabaho siya gabi, pagkaadlaw trabaho. Matulog lang daw siya 2 na to 3 ka oras. Nagka-cancer siya. Ang reason nga tungkulan kay tulog siya. Nagmahay siya sa hapon, hebalo pa lang daw ko, bahala wala daw siya ng milyonaryo. Sa kabata niya, more 28 years old dito siya. Nagkasakit siya, namatay. Pero nadato na siya. Naging mo sunod sa itong pagkadato, kumamatay na ta. Wala. Sayang tayo. Pero nabalance pa to siya tingali kung namalan daw siya sa pulong sa Ginoo, nabalance gid na siya gyapon. Kaya nga naman tagaan ko kas Ginoo ug kaalam unsaon paghimo nga ang Ginoo manalangin sa imo. Ingrid ang Ginoo anak. Kung imo pamalandungan daw iyang pulong, no? Adlaw o gabi pagkatapos imong katunan kung unsay nasulat dinha. Ang conclusion gid na, for then, no? That is the conclusive word. Then thou shalt make thy way prosperous. Wala man sa nag-ingon siya, kailan mag-overtime dito mga dili. Ingon na po siya, kung pamalandungan nimo, buot pasabot, sulod sa Bible, na ay kaalam ihatag ang Ginoo mo, araw mapatigayon nga magmulambo ka. Nabi ta,